Trending nga ngayon ang usapin sa Pilipinas na mas mahal pa daw mag-travel sa bansa natin kaysa mag-travel sa ibang bansa. At kahit nga ilang celebrity or mga ilang celebrity ay naranasan din ito. Kaya nga bumababa or bumabagsak ang turismo natin sa Pilipinas. Pangarap ng marami ang libutin ng Pilipinas, pero para sa ilang biyahero, mas practical pa raw lumipad palabas ng bansa. Tanong tuloy ng ilan, bakit mas mahal pang bumiyahe sa sariling bayan? Narito ang report. Sa dami ng magagandang pasyalan sa Pilipinas, hindi makakaila na isa tayo sa paboritong binibisita ng mga turistang banyaga. Pero tila may bad reviews tayong natatanggap mula mismo sa mga lokal na turista. Ang content creator na si Rodolph Hamilla, halos buwan-buwan daw nagka-travel abroad habang minsan lamang sa isang taon ng kanyang local trips. Hindi raw dahil mas gusto niyang mag-out of the country, kundi dahil mas abot kaya raw ito. Kagaya po nung sa mga friends ko na dapat magsha-Siargao kami. And nung chinek po namin yung flights, parang umabot po ng 22K per each. 22K per person yung flight. And nung chinek po namin pa Bali, Indonesia, mga 16K lang po, kaya nag-push po kami sa Bali. Bukod sa pamasahe, mas practical din daw para sa kanya ang pagbiyahe sa ibang bansa. Mula accommodation hanggang tour packages. It's more fun in the Philippines kung mas mababa ang presyo pa domestic flights compared to international flights and mga accommodation, and sana mas mabilis, maayos ang airport. Ang Department of Tourism nakikipag-ugnay na raw sa Transportation Department kaugnay rito. Nakipagpulong na rin daw sila sa ilang airline companies. Yung meeting po namin last year ay nagbigay po ng commitment yung Philippine Airlines, Cebu Pacific, pati na rin po yung AirAsia, na yung top 2 na pinakamahal na price buckets nila ay tatanggalin po nila. And we insisted on the part of the Department of Tourism nga nararapat lang po na magkaroon tayo ng monthly publication of price index sa airfares, and that this be fully transparent, and that the Civil Aeronautics Board strictly enforce clear guidelines in terms of price ceilings. Kung magka-travel naman abroad, di pa rin makakawala ang mga Pilipinong biyahero sa buwis. Sa kasalukuyan, aabot sa 2,700 pesos ang travel tax para sa first class passengers, habang 1,620 pesos naman sa economy class passengers. Malaking bahagi ng buwis ang napupunta sa mga tourism-related infrastructure. Kung si Benedict ang tatanungin, nakapanghihina raw ng loob ang pagbabayad ng dagdag buwis. Lalo na kung hindi naman daw ramdam ang improvements. Nag-work ka ngayon, makikita mo sa payslip na nagbabayad ka na ng tax, income tax. So if you want to take a breather, gusto mo mag-travel, pupunta ka abroad or locally, magbabayad ka na naman ng tax. I think it's not fair na para i-pass on pa yung responsibility or yung expenses sa mga travelers natin, just to sustain yung mga infrastructure project ng tourism industry natin. Kaya po nakakapagbigay po tayo ng mga local tourism infrastructure projects sa ating mga local government units sa saang sulok ng Pilipinas. Kasali na po dyan yung ating mga tourist rest areas, tourism information centers, jetty ports, boardwalks, visitor centers, and the like. Kaya naman po may pondo po tayo sa pag-preserve ng ating mga cultural and heritage destinations in the Philippines. So then, with these very tangible benefits on the travel tax, we sincerely hope that this can find merit. Hindi pa patalo sa ganda ang mga tourist spots sa Pilipinas. Puting buhangin, malinaw na dagat, at world-class na tanawin. Pero sa likod ng postcard perfect views, tanong ng ilan, bakit parang pangmayaman lang ang magbabakasyon sa sariling bansa? Sabi pa ng netizens, ang mahal mag-travel sa Pilipinas. Ang iba, naglatag pa ng resibo at may nagtag pa sa mga airline. Sa isang post, ipinakita ng netizen ang aabot sa halos 20,000 pesos na round-trip ticket for two ng Manila to Hong Kong. Pero mas nakakagulat kung Manila to El Nido, Palawan. Aabot daw ng 61,000 pesos ang gastos. Mas mahal pa ang local kaysa international. Maging ang celebrity na si Bianca Gonzalez napariak
Mas mahal pa raw ang Siargao trip niya kumpara sa Hong Kong, Bangkok at Vietnam. Pati dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal nanawagan ng mas murang domestic flights. Diretsahan na tayo mga kapatid. Kung mahal ang biyahe, paanong lalakas ang turismo? Habang sinasabing nagbo-boom ang turismo sa Asia, tila napag-iwanan ang Pilipinas. Mandato ng Civil Aeronautics Board o CAB ang pag-regulate ng domestic at foreign commerce, kabilang na dyan ang pasahe. Ayon kay CAB Executive Director Carmelo Arcilla, maraming dahilan kung bakit nagmamahal ang domestic flights. Isa na riyan ang maikling runway. Ang mga aeroplano po mayroong mga minimum requirement ng length ng runway para makapag-handle ng mga jet aircraft. Ang minimum po dyan ay 1,800 meters at yung iba pong mga runway natin ay mahigit 1,000. Ang kaya lang po nila. Paliwanag ni Arcilla, mas maikling runway, mas maliit na eroplano. At kapag maliit ang eroplano, mas kaunti ang pasahero. At kapag kaunti ang pasahero, mas mahal ang pasahe. Ang long-term solution para rito ayon kay Arcilla, Number one ay habaan yung mga runway at makakapag-accommodate na po yan ng mga malalaking eroplano. dagdag pa ng Department of Transportation, nakakaapekto rin sa presyo ng ticket ang pagbabago ng presyo ng petrolyo. Aminado rin ang Department of Tourism na mahal talaga ang gastos dito, mula pasahe, pagkain hanggang transportasyon. Naungkat ang issue sa Asian Tourism Forum na dinaluhan ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Cebu. Sabi ni Frasco, idudulog niya sa Department of Transportation at airlines companies ang mahal na pasahe. Sinabi naman ng palasyo na ginagawan na ng paraan ang presyo ng domestic flights. Nakapag-usap na po sa pamunuan ng PAL at Cebu Pacific at nag-agree naman po na mababawasan ang presyo lalo-lalo po sa mga sa Siargao flights. Nire-remind po ng CAB ang mga airlines na i-reduce din po nila ang fuel surcharge effectively cutting down airfares. Actually, yes, totoo ito. Kaya mas marami ang travel ko sa ibang bansa sakay ng eroplano kaysa sa Pilipinas. Nakapag-travel na ako sa Asia sa Vietnam, Cambodia, Thailand at Taiwan. Dahil may nakuha akong ticket na 1,500 pesos lang at ang pinakamahal ay 3,000. Pero nung nag-try ako mag-book sa Batanes at iba pang mga lugar sa Pilipinas, ay tumataginting na 8,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Kaya kahit sino naman ay mas pipili na lang mag-travel sa ibang bansa kaysa sa bansa natin. Kayo guys, ano ang karanasan nyo sa pagta-travel sa Pilipinas?